ngayon ay bago tayo magpatuloy, pwede ko bang malaman kung sino ang lumiban sa klase ngayon? Magaling, walang lumiban sa klase ngayong hapon. So bago tayo ulit magpatuloy, gusto kong tumayo ang lahat at tayo'y manalangin. In the name of the Father, the Son. Okay. Okay, magandang hapon ulit mga bata. Magandang hapon ulit mga bata. Magandang hapon, teacher. Okay. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating tatalakayin ngayong hapon, gusto kong tanungin sa inyo kung ano yung nakaraang tinalakay natin. Okay, magaling. Tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Ano ulit yung tula na binasa natin kahapon? Magaling. Tungkol sa tula ng pera at basura. Ngayon, ngayong araw, ang ating tatalakayin naman natin ngayong hapon ay tungkol sa mga salitang magkatugma, tama. So ngayong hapon, ay bago tayo magpatuloy, gusto ko munang paghiwalayin kung anong grado kayo. Dito sa halay na ito ay yung grade 3. Pwede na kayong lumipat. Lumipat yung grade 3 sa halay na ito. At dito sa unang halay, dito naman yung grade 4. Sige, luwa tayo. Bago tayo magpatuloy, nakalipat na ba ang lahat? Magaling. So, ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, gusto ko munang ipabasa sa inyo o ipaalam sa inyo kung ano yung ating pamantayan sa loob ng klase. Pwede bang pakibasa? Ang una ay makinig ng mabuti kapag ang guro ay nagsasalita. Pangalawa, Makilaho sa oras ng talakayan. Pangatlo, Itaas ang kamay kapag sasagot at kung may mga katanungan. Pangapat, sundin ang mga direksyon. panglima, Makilaho sa mga pangkatlohain. magaling. Naintindihan ba mga bata? Opo. Magaling. So, ngayon, nabasa na ninyo ang pamantayan sa loob ng klase. Ngayon, magpapatuloy tayo sa ating aral. Ngayon, may ipapakita akong larawan sa inyo at ibibigay ninyo kung anong hayop ang ipapakita ko. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Ngayon, narito ang isang larawan ng isang hayop. Pwede bang isa sa inyo ang sumagot o tumayo? Yes, Christoph? Ano yung hayop na nasa larawan? Isang aso. Magaling, isang aso. Sino sa inyo rito ang may alagang hayop sa kanilang bahay? Ano ang inyong alaga? Magaling. Yun ay uri ng hayop. Ikaw, ano ang alaga ninyo sa inyong bahay? Magaling. Yun ay uri ng mga hayop. Ngayon, mga bata, ano ang inyong napuna sa larawan? Ano ang inyong napupuna sa larawan na aking pinakita?
Ang aso ay, ano ang kulay ng aso? Orange. Nakasimangot ba ang aso? Hindi. Ano yung mukha ng aso? Masaya. Magaling. Ngayon, may papakita ako sa inyo. Mayroon ako rito isang tula na naglalarawan din ng pag-aalaga ng isang hayop. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Narito ang isang tula na tungkol sa isang hayop. Maaari bang pakibasa? Okay, magaling. Ulitin nga natin mga bata, ang aking alaga. Ako ay may alaga, asong mataba. Buntot ay mahaba, malinis ang mukha. Ako ay mahal niya. Mahal ko rin siya. Kaya kami dalawa ay laging magkasama. Ngayon mga bata, mayroon akong katanungan. Ano ang inyong napansin sa tulang inyong nabasa? May mga May mga maliliit. itaas ang kamay kung gustong sumagot. Okay, Kristo? Ito ay may mga maliliit. Magaling, oo. Meron. At isa pa. Franz Alaceda. Ano ang inyong napansin sa tulang aking binasa? Ang aking napansin sa tulang binasa ay may mga salitang magkatulad. Magaling! Dahil doon ang ating tatalakayin ngayong hapon tungkol sa mga salitang magkatugma. Tama. Ang katanungan ngayon, alin dito sa tulang binasa natin ang mga salitang magkatugma? Mataba. Mataba, Mahaba. mahaba, malinis, Makinis. makinis, mahusay mga bata. Ngayon, ang aking katanungan naman, Kristo, ano ang pamagat ng ating binasang tula? Ang aking alaga. Tama. At ano naman ang alagang nabanggit sa tula? Aso. Opo, ikaw. Ay. Magaling, aso. Yun ay aso. Ngayon, ano-ano ang mga katangiang nabanggit ng kanyang alaga sa tula? Ano-ano ang mga katangian? Kristo? Malinis ang mukha. Magaling, malinis. Ibig sabihin, malinis ang kanyang alaga sapagkat ito ay kanyang pinapaliguan, nililinisan, at mahal na mahal niya ang kanyang alaga. Ano pa? Mutchik? Ano pa ang inyong napapansing mga salita? Magaling. Ngayon, ano ang inyong napansin habang binabasa ang mga salita? Ano ang inyong mga napansin? Magaling. Sapagkat ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga salitang magkatugma. Ngayon naman, ano nga ba ang salitang magkatugma? Okay, magaling. Ang salitang magkatugma ay kadalasang ginagamit sa tula upang magandang pakinggan. Ano ang salitang magandang pakinggan dito sa ating binasang tula? Mahaba. Buntot ay mahaba. Buntot ay mahaba, malinis ang mukha.
mahal niya, ako'y mahal niya, at mahal ko rin siya. Kaya, kaming dalawa ay laging magkasama. Okay. Tama. Tama lahat ng inyong mga isinagot. Ngayon naman, saan kadalasang ginagamit ang salitang magkatugma? Sa mga tula. Magaling. Ginagamit sa tula ang mga salitang magkatugma kagaya na lamang ng tulang ang aking alaga. Ang aking alaga, ito ay isang halimbawa ng mga salitang magkatugma. Nakuha ba mga bata? Opo. Naintindihan ba ang ating tinatalakay ngayong hapon? Opo. Ngayon, ang aking katanungan, ang salitang alaga at mataba, magkapareho ba ang dulong tunog nila? Opo. Magkapareho ba ang alaga at mataba Hindi. ang kanilang dulo? Hindi. Tama, hindi. Kaya naman, ang dalawang salitang ito ay hindi magkatugma. Ngayon, may pangalawa akong tulang ipapakita sa inyo. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Ang pangalawang tula ay pinamagatang pakibasa lahat. Ang alaga kong puting. Pakibasa ulit. Ang alaga kong puting. Pakibasa lahat. Ang Ay alaga alaga kong akong puting. puting. Ang pangalan niya ay Muling. Ang kulay puti. Itim. Kung tumakbo ay matulin. Makinang ang kanyang mata, sa dilim ay kitang-kita, balahibo ay kay haba. Masdan mo siya kay ganda. Base sa tula, ano ang inyong mga napansin sa mga salitang ginamit? Magaling. Base sa tula, magbigay ng dalawang magkatugmang salita. Magbigay ng dalawang salitang magkatugma. Magaling. Ginto. Ay, marigit. Okay, magaling. Tama ang lahat ng inyong mga sagot. Matutukoy ninyo na talaga ang mga salitang magkatugma sa napakinggang tula. Ngayon, tayo ay magpatuloy. Upang malaman at inyong maintindihan ang paksang ating tinatalakay, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ngayon, hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat para magkaroon tayo ng pangkatang gawain. Ngayon, kasi hindi naman parehas ang ating grades, ang nasa kanan kong hanay ay grade 3 at yung nasa kaliwa ko namang hanay ay grade 4. Ngayon, magbibigay ako ng magkaibang pangkatang gawain. Ngayon, ang gagawin ng grade 3 ay kukuha sila ng mga magkatutugmang mga salita. At ang grade 4 naman ay ang kanilang gagawin ay gagawa sila ng maikling tula na may magkatugmang salita. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong pangkatang gawain. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Magaling! Maaari nyo na umpisahan ang inyong gawain. Tapos na ba ang lahat mga bata? Opo. Tapos na? Magaling! Lahat ng inyong ginawa ay tama. Lahat ng ginawa ng grade 4 ay tama. Lahat ng ginawa ng grade 3 ay tama din. Bigyan natin ng palakpakan ang ating mga sarili. Magaling! Ngayon, bago
bago magtapos ang ating tinalakay, magkakaroon tayo ng pagsasanay. Maaari niyo bang kunin ang inyong kwaderno para sa ating maikling pagsasanay? Maaari niyo bang basahin ang panuto? Panuto, pagpapatin ang tamang salitang magkatugma. Itulad ng tamang sagot sa linya bago ang bilang. Maaari kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto ulit para tapusin ang inyong pagsasanay. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na, ay maaari nyo nang ipasa sa harap ang inyong mga ginawang pagsasanay. Ngayon, bago tayo matapos sa araw na ito ay sa hapon na ito, maaari nyo bang kunin ang inyong takdang aralin, ang kwaderno nyo sa takdang aralin? Narito ang inyong takdang aralin. Maaari bang pakibasa ang panuto? Panuto, Takdang. Ano to? Gawain. Gumawa ng Tula tungkol sa iyong pamilya. itanghal ito Ito sa susunod nating pagkikita. Maaari nyo nang isulat ang inyong takdang aralin sa inyong mga kwaderno. Tapos na ba mga bata? Opo. Ano nga ulit ang ating tinalakay ngayong hapon? Ano nga ulit ang tinalakay natin ngayong hapon? Magaling, tungkol sa mga salitang magkatugma. Ano ulit ang ating mga tulang binasa ngayong hapon? Aking alaga. Ang alaga kong puti. Magaling. Mayroon ba kayong mga natutunan? Opo. Katulad ng mga salitang magkatugma. Magaling. Ngayon, bago tayo umuwi, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Okay, maraming salamat sa inyong mga bata. At huwag niyong kalilimutan ang inyong takdang aralin sa susunod nating pagkikita. Paalam mga bata.